Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Sa lahat po ng mga nandirito po ngayon, welcome po kayo sa channel po natin. Ngayon po is Taurus, June 8, 2026, Tawas number 8 para po sa inyo ito. And pangalawang segment po yung Taurus, pangalawang zodiac sign po natin ito, no? So, gusto kong i-remind sa inyo guys na kung baguhan ka man po dito, tawagin po ninyo akong Ate Mel. And if not, no, please stay. And marami po tayong mga tao po na naghihintay po sa ating tawa. So, I cannot really na talagang bibigyoin ko kayo. Maraming salamat po sa inyo guys. And sa ngayon Taurus po, meron na po tayong laging tinatawag po natin na dasal or orasyon. And ang ito pong gagamitin po natin, i-remind ko po sa inyo na para po ito sa mga tao po na talaga po bagang binawa na nila lahat. Like naggaling na sila ng hospital and pagaling na po sila pero parang may nararamdaman pa rin po sila sa katawan. Dahil po yun sa sinasabi ko sa inyo na hindi po lahat kasi ng sakit nakukuha po ng doktor, no? And may natitira pa po dyan like yung mga negative impacts po natin. So, mga trauma, no? Siyempre, nagkaroon ng shock ang katawan mo, lalo na po ngayon na masyado po mainit. So, pwede pong bigla na lang po tayo na nagkaroon po tayo ng paralisado, nagtumaas po ang ating dugo, no? And ang cholesterol, parang mag-shoot up po siya lahat, no? Lalo na po sa mga bagay po na nangyari. Like, sa ating kapaligiran, nandiyan na lang po yung lindol, nandiyan na po yung tinatawag po natin na mga bagyo, no? Pero sa ngayon, napakauso po ng lindol, no? So, etong lindol kasi biglaan po talaga and hindi ko kayo ibi-blame kasi nga po talaga sa mga kaedad na katulad ko para po yung biglaang pangyari po sa buhay po natin is like nagkaroon po siya ng shock ba. So, hindi lang siya aftershock po para sa ating mundo, kundi sa atin din pong katawan. Nagkakaroon po talaga tayo ng shock. Kahit sabihin po natin na nanonood lang tayo or kung ano kaya yung mga tao na nakaranas doon. And in a long way po, matagal po, no, matagal po yung gamutan. Yung po tinatawag po natin na, alam niyo yung, tinatawag natin na parang, ah, parang binat ba, no? So, pag nagkaroon ka ng binat po na sa sobrang takot mo, hindi ka kaagad-agad gumaling, no? And meron ka talagang mararamdaman kasi nandiyan kasi yung shock, nandiyan yung trauma. So, itong dasal po na to is like gusto ko pong bigkasin po niyo ng taos puso, pakinggan po niyo siya ng buong puso po talaga na ipaubaya po ninyo ang ating sarili, ang ating buhay, no? Hindi hindi sa labas kundi sa ating sarili, no, na gusto po nating mabuhay para po sa mga anak po natin. And tumawag po tayo sa mahal na Diyos na siya pong may lalang po sa inyong lahat. May lalang po sa iyo, sa inyo, no? Sa akin, no? Kasi nga po is like nangyari po sa akin to. And very difficult to explain. Pero ang sa akin, hindi po talaga tayo gagaling po ng basta-basta lamang po sa doktor. Kundi gagaling po tayo, no, sa mga bagay po na nandyan lang po sa ating paikot. And especially dasal. So baka kako nagkulang po kayo, andito ako para sa inyo. So pakinggan po ninyo ako. And isa puso, isa isip po ang lahat po na naririnig ninyo. Alright, so maraming salamat po sa inyo. And Taurus, so sa mahal na Ama, maraming salamat po sa binigay mo sa akin. And sa mahal na Ina, salamat po sa lagi pong paggabay po sa akin. Buong puso pong ipagtitiwala po ang aking buhay. And ang dasal ko po sana may basbasan mo, bigyan mo po ng buhay. At bawat kataga ko na ito po'y mabubuhay po sa mga tao po na nakikinig po sa akin ngayon. Bibatsak po sa Bibatsak po sa kasak salvame, Cross Pater Sancti Benedicti, Matamitam Mika Maka Makmamitam, Maim Pumayim Hesus Cristo Domini Dominium Nostrum Igusum salvame. Mahal na Ama, turbato sa tardar, ang mga pana ng mga nakakasama sa isipan ko, sa aking puso, kaluluwa. O Diyos ko, tabangi ako, krus sa kaitasan sa langit, tiwis bilta, bibo igusum, hero batalya, salvame. Salvi igusum. Alright, so sa inyo guys, no, Taurus, kumusta po kayo? Okay? So, ang gagawin po natin ngayon is tingnan po natin ang nangyari sa inyo. And hindi na po ako makatitas, dalawa po na card ang gagamitin natin. Isang Lenormand, which is black, and ito po yung ano po natin sa sakit, no? So, be guided po guys, no? Kasi alam naman na po ninyo yung ano, kung sakaling baguhan ka man po, please tawagin mo akong Ate Mel. And itong card na to is para sa kasalukuyan, and along the way titignan ko kung ano po nangyari sa inyo. Taurus.
Taurus. June 8, 2026. Tawas number 8. Okay, so kung alam po ninyo yan, meron po akong 6. Siguro nakikita ninyo guys, no? So, meron po ako ditong tinatawag po natin na siyam. Which is makikita ko po dito lahat po ng inner, outer, o sabihin po natin na psyche po ng isang Taurus, no? And lagi kong sinasabi sa inyo guys na meron po tayong 4 na elemento na tatawagin po natin na 4 elements, which is actually yung tubig, hangin, no? And tubig, hangin, apoy, at saka yung lupa. Pang-4 po yung espiritu po natin. Ito yung pinaka-espiritu natin. So, pinaka-psyche natin. Now, paliit po tayo, no, pwedeng sabihin po natin na ang pinakagitna po ng card natin is yung the 10 of Wands. The 10 of Wands is not just abundance about money. Abundance is also about everything, no, about sa abundance po para sa pamilya, no, na okay sila, maibigay mo lahat po ng gusto nila. And abundance po ito sa mga bagay na gusto mo, no? And sa ngayon kasi parang umaano talaga yung palibot ko, no? Parang mayroong nakatingin po sa atin, no, sa ngayon, no. Taurus, no. Kaya lang si Taurus po sa ngayon, no, meron pong nakikita ko dito na ito yung tinatawag po natin conscious mind. Ang conscious mind po is yung tinatawag po natin na alam mo. No, alam mo po kung ano nangyari. So, ito yung alam mo na parang kumbaga sa iyo is like gusto mo naman po ang pamilya mo na maging okay, gusto mo po ng abundance, no. Parang it's out of reach. Parang nag-iisip ka ba na bakit kaya ang hirap-hirap po na mabuhay? Bakit kaya ang hirap-hirap po makuha ang mga gusto ko sa buhay? No, ito po ang iniisip po ng ngayon, ng Taurus ngayon, no. And Taurus po actually is an earth sign, ano, and ang Taurus kasi is parang masyado po silang masyado po silang close po sa mga anak nila, mga katawan nila. And actually, guys, kahit sabihin mo man po na parang ganun ang iniisip mo, well, lagi kong sinasabi sa inyo na kung minsan po kasi ang mga bagay-bagay na gusto natin sa isip lang. So, it means to say, ikaw po ang humaharang doon kung bakit hindi mo siya magagawa. Ano po ba ang dahilan bakit hindi mo mararating kung anong gusto mo? And, actually, tinitingnan talaga ako niya ng mga tao, no? Kasi, pag sinasabi ko kasing ganun, parang iniisip nila, opo, nagkakaroon po ako ng stress dahil po sa sakit ko. And imposible po yun guys na mauna po yung stress, mauna po yung sakit mo bago po yung stress, no? And pwedeng ganun po yun, kaso lang hindi ka masyado po, yung attention mo kasi hindi masyadong nakatuon doon sa mga tao or something sa negative aspect po ng buhay mo. Kaya nasabi mo na, hindi naman ako galit, no? Hindi naman ako pwedeng sabihin natin na, hindi ka nagalit in person, pero nagalit ka po sa loob mo. Nagalit ka po ngayon sa, bakit kaya ang mga tao na to? Kaya lang pinili mo po siya na maging matiwasay lang po, no? Kaya hindi ka sumasagot, kaya kung ano man ang sinasabi mo, tinatanggap mo lang, but deep inside mo siya talaga is like parang nagre-rebelde ka, nagre-revolto ka, no, na parang kumbaga sa akin, no, hindi po tama yan, hindi po siya kasi sa totoo lang, Taurus, wala naman kasing tama o mali sa mundo po natin. Gusto ko lang sabihin talaga sa iyo yan. Kasi, ibig sabihin yan is like, kung iniisip mo kasi is like, gusto mo magkaroon ng abundance ang family mo. Sinasabi ko hindi abundance about sa money, kundi abundance for everything. And parang bakit ang layo niya? So, that is also your right. Parang karapatan mo din po yun na ma-feel mo po ng ganun. Ang karapatan ko din po sabihin sa iyo po na dapat kasi, na hindi kasi sa lahat ng pagkakataon, ganun po ang isipin mo. Ang isipin mo po, kabaliktaran po sana. No, na ang buhay po natin is like, everything is already at place, nasa sa iyo na lang po siya kung paano mo siya kukuhanin. No, sa mundo po natin sa ibabaw kasi nandito po ako sa loob ng kwarto ko, parang napakadali po sa akin. Pero actually, sa labas po, talaga po makikita mo talaga ang paika-ika o sabihin po natin na realization po ng buhay po natin na talaga pong mahirap, ang init, ang hirap, no, ang mga tao, ang hirap kausap, no. Pero is it? No? Pero pag dito po tayo sa loob ng kwarto, parang okay lang, no? Parang napakaganda po ng buhay po natin. Dito makikita ko kung ano po nangyari po sa inyo, no? And sa ngayon,
sa ngayon mo kasi, ang pinaka subconscious mo kasi, ano, eto, ipapaliwanag ko ha. Ito yung pinaka-ano mo, ito yung conscious mind ng Taurus ngayon, na parang iniisip mo ba na wala man 'yan, 'no? Parang eto kasi is like emotional, withdrawal, na parang parang ikaw mismo ba, no, nakikita mo yung mga arrows mo. Ang mga arrows mo kasi is like yun ang iniisip mo. Kaso lang hindi mo siya hawak, no. Nakahawak ka nga po ng pana mo pero hindi mo siya ini-aim, no. Hinahawakan mo lang po siya, no. Paano mo makukuha po ang mga bagay na kumbaga sa akin, kung ku kung nangangarap ka, hanggang pangarap ka na lang, hindi mo siya ina-apply kasi nakikita mo 'yan, 'no, wala akong nakita na nakapikit ka pa, 'no, nararamdaman mo lang po siya pero hindi mo ina-apply na meron ka palang kakayahan. Bukod do'n kasi ikaw po ang may hawak po, 'no, ikaw po ang may hawak ng mga pangarap mo pero hindi mo siya ginagamit. This is what I mean, 'no. And alam mo kung anong ano kasi dito kasi, ang subconscious mo kasi parang Parang at the back of your head parang gusto mo kasing umalis. Umalis ka, magkaroon ka ng bagong bahay, magkaroon ka po ng sasakyan, 'no, kasi ito kasing the Archer kasi actually is a very positive sign po na kung saan nag-aano po siya, nag-i-indicate po siya ng bagong bahay, bagong sasakyan, or movement from one place to another. So, ibig sabihin nito, napakaganda po ng subconscious mind mo, Taurus. Parang gusto mo talagang ito po mangyari sa'yo, magkaroon po na ikaw ng bahay. Kaso lang, paano nga po ang sa isip mo kasi is like, there's nothing you can do about that right now kasi nga po nakahawak ka pa, hindi ka nakafocus sa goal mo ba? Ano po ang goal mo? Yung tinatawag po natin na pagkaroon po ng bagong bahay, lipat bahay, ayusin ang bahay. Sabihin po natin na movement or action, 'no. Kung ilalagay ko ito lahat dito, parang sabihin po natin na, ikaw Taurus po, meron kang gustong gawin. Like for example po parang, magkakaroon ka po ng sariling negosyo, 'no, iniisip mo po ang negosyo, iniisip mo po, 'no, bagong panimula para po sa pamilya mo na makikita ko po na magiging masaya sila. All you are thinking is your family, hindi ka lang po talaga naka-focus po dun sa goal mo. And pagdating ko dito like bakit, 'no, kasi nga po puwedeng sabihin ko sa inyo guys na meron po nagalit sa inyo na isang diwata na puwedeng sabihin po natin na isinumpa ninyo, 'no, isinumpa kayo ng isang diwata o sabihin po natin na ikaw 'to, 'no. Puwede pong nagalit ka po sa isang diwata or vice versa po, kasi parehas lang po ang effect niyan. 'Pag nagsumpa ka po kasi ng isang tao, don't think po ng taong 'yan matatamaan lang. Matatamaan ka din po na ikaw po ang nagsumpa sa kanya. Pero dito kasi is about, hindi po natin nakikita. Kaya po yung mata mo is very, parang malabo ang mata mo, 'no, nagkakaroon ka ng salamin, nagkakaroon ka ng ano, like parang kahit nakasalamin ka nga malabo pa rin ang paningin mo, 'no, dahil po dito, 'no. And dito naman sa atin, puwedeng sabihin ko dito na, yeah, mga pamilya mo magkakaroon sila ng bagong bahay. Ito iniisip mo, 'no, bagong bahay, puwedeng sabihin para sa pamilya mo, bago man lang kahit papaano sasakyan, mapapaayos mo yung bahay, ito yung iniisip nila. Dito naman po, well, sabihin po natin na ongoing po siya kasi ang ating sumpa po is like po nagwo-workout po siya, 'no, para po sa atin and, para po sa lahat po ng Taurus. Pero kung aalisin mo 'to, papaano mo ba ang pag-alis po nito, 'no? Guys, 'no, ang diwata kasi is nagre-respond po siya sa mind po natin, 'no. Kung gusto mo siyang agad-agad, then at least po may nasaktan ka po na isang diwata and gusto mo kasing gawin po ang lahat ng mga bagay mo na hindi mo alam. And nasasaktan mo sila. Then alam ko din po Taurus na parang hindi mo sinasadya ba, na parang hindi mo sukat akalain na ganito lang. Akala mo kasi ikaw lang ang nandito sa mundo po natin, 'no. Hindi po, 'no. Tingnan natin yung past po ng Taurus po sa ngayon. And paano mo siya alisin guys, 'no, simple lang po, 'no. Puwede mo siyang sumpain ngayong alam mo, puwede kang ngumuya po ng talbos po ng bayabas, 'no, mga kahit anong oras po kung sakali pong malaman mo 'yan. And ang talbos po ng bayabas kasi is, ano siya, sumpa siya ng, tinatawag po nating salita po na masasakit, 'no. Masakit ng like tampo, 'no, like nagugutom po na mga diwata, 'no. Kumain ka po ng bayabas po na talbos.
Okay, ito yung nakaraan mo, kuha tayo ng another 9. So, itong nakaraan mo, Taurus, is masaya ka po, 'no? Parang may jowa ka, masaya kayo, 'no, nag-aanuhan po kayo, may mga kaibigan ka. Then dito, more on Taurus, marami kang ano, marami akong nakita ko sa'yo na elemental po, 'no? And dito naman kasi wala akong nakita na ibang tao kundi ikaw lang. Like you are thinking too much, 'no? And, sabi ko nga sa'yo, parang gustong-gusto mo talaga po magkaroon po ng, sariling negosyo, magkakaroon po dito ng sarili mong, hanapbuhay ba para sa family mo. Kasi dito kasi in the past mo parang puro na lang po ikaw gastos, 'no, pero puro ikaw bili ng bili. Natural lang 'yan sa mga bata po, 'no. Mga bata po kasi ang lalabas po dito ng mga elemental, 'no. And, may mga apo ka, mga bata ka, 'no, and kung minsan talaga po nakakahilo po yung tinatawag po natin na mga gastusin kasi nga po nagsisimula pa lang po yung school, 'no. So, dito parang nakita po natin na naiinis ka, nababanas ka po na wala kang pera sa ngayon, 'no. So, puro gastusin ang mabuti naman, Taurus, kasi may ginagastos ka, 'no. Kung kailangan mo ng pera, so, kahit sabihin po natin na wala na po ako ng pera. Eh, paano kasi ginastos mo? Yun naman talaga ang gagawin sa pera, 'di ba, gagastusin. And kung sakasakali po na gusto mo po nabili mo siya, hindi siya nawawala sa'yo kasi naipalit lang po ng mga bagay na kailangan po ng mga anak mo. Mga apo, 'no, mga anak, apo, 'no, mga mahal mo sa buhay. And dito naman kasi masaya kayo, guys, maliban na lang sa balakang mo, medyo sumasakit ang balakang mo, 'no. Itong piga-piga mo talaga masakit po siya, 'no, and kung minsan po nahihilo ka. Pero I think konting inom po ng tubig tapos, kain ka po ng nilaga po na itlog, 'no, and thinking po na mapapalaya mo po sila kasi kahit papaano po sa ano po ng kaisipan po natin na puro lang po tayo gastos, 'no. Pero dito naman masaya ka kasi nandito po yung mahal mo sa buhay, eh. Okay. Now dito naman tingnan natin. Dito po, guys, 'no, nakikita ko na eto kasing future po natin, puwedeng sabihin po natin na lumala po, 'no. Kung hindi mo napapansin ang card po natin ngayon and hindi ka nanonood, sigurado ako na ito ang darating sa iyo, 'no. Pero kung nanonood ka sa akin, siguro yung tinatawag po natin na uric acid at saka sugar na nabibigyan mo na siya ng atensyon. Kasi sa akin po, ang sobrang pananakit po ng ating likod, puwedeng kailangan mo lang po siyang magpahinga and rest po sa mind. 'Pag sinabi kong magpahinga ka, magpahinga din po yung mind mo kasi ito po ang dahilan po kasi ng pagtaas po ng iyong uric acid sa blood, 'no. And, 'pag nakita natin na may uric acid ka po sa blood, puwedeng sabihin po natin na mag-shoot up din po yung tinatawag po natin na sugar and yung pangangati mo po. And dito naman sa ating ano, may makikita ako dito sa future po natin na medyo medyo lalagnatin ka o magkakaroon ka po ng flu, masakit po ang iyong, dibdib, 'no, and ang bloated ang tiyan mo kasi nga po parang meron ka po kasing ano, tinatawag po natin na uric acid or sabihin po natin na UTI. Tataas ang UTI mo and then ang iyong blood sugar, ang iyong uric acid, 'no. Kaya po masakit po talaga po yung kabilang ano mo, kabilang katawan po natin masakit and makakaramdam ka po niya na parang meron kang infection sa loob ng katawan kasi po magchi-chill ka po tuwing hapon. Parang lalamigin ka sa tuwing gabi, sa tuwing hapon, 'no. And, apektado po dito ang iyong heart, ang iyong tiyan dito sa tagiliran, lagi ka po magkakasakit lalo na po yung likod mo, yung tinatawag po natin na, spinal column, magkakasakit po siya sa likod, 'no. But other than that, Taurus, 'no, hindi ko masasabi po talaga na grabe ka dito, 'no. Meron ka lang po talagang infection. And, although may mga mapupula ka dito pero makikita ko talaga na kumbaga sa akin baguhan lang po ito. Puwede mo siyang gamutin, Taurus, 'no, hindi puwedeng hindi ka gagaling, 'no. Kasi dito more on inom ka po ng maraming tubig dito kasi ang work mo apektado na, sa bahay din parang galit ka, 'no. Pagdating naman dito sa kabila, yes, ang nagkakasakit-sakit ka dahil po sa iyong UTI, 'no.
baka hindi mo po alam 'to, 'no. So, inom ka po ng tubig, kung hindi mo kailangan ng tubig, puwede po ang buko, puwede po ang tinatawag po natin na pandantsina, puwede po yung malunggay, puwede po yung tinatawag po natin na, sambong. Yung sambong kasi puwede kayong makakabili niyan sa tableta, may sambong po tablet, 'no, or tinatawag po natin na gabon, lakad bulan. No, kung wala ka po niyan dahon 'no, then from now on po kasi mag-ano po kayo na magtanim po kayo ng tinatawag po natin na pangmadaliang lunas 'no. Kung meron kayong mga gamot diyan na nakaimbak, dapat po mayroon din po kayong tanim po ng mga, herbal po 'no, na siyang panlunas mo. Kasi dito actually sa future mo maapektuhan yung work mo, maapektuhan yung bahay mo, and parang sa hapon po lagi po magkakasakit, parang bang lalagnatin ka or magchi-chill ka tuwing hapon. Kasi po ito po nakikita ko sa iyo 'no, na parang magkakaroon ka ng problema ba sa iyong, tinatawag po natin na sa trabaho, sa bahay, sa sugar, sa paningin, sa likod, masarap masakit po pagka tumayo 'no. Ito ang nakikita ko sa iyo 'no. And, parang parang anuhan mo lang siya 'no na guys, kung sa uric acid naman kasi, makukuha natin 'yan, or like yung tinatawag po natin na mataas po ang uric acid mo 'no, makukuha natin 'yan sa sobrang pag-iisip 'no. And, hindi ko makikita na problema lang po siya sa pagkain, pero kasi ngayon kasi lahat ng pagkain po natin may problema na 'no. So, i-assume mo po na ano siya, na magkain ka po talaga ng natural food, like mga talbos ng kamote, mga malunggay 'no. Kasi mga yun kasi hindi siya yung natural po kasi yun na pagkain 'no. Hindi mo kailangan po na, lagyan po ng maraming chemical ang mga yun 'no. And kailangan po natin ngayon sa katawan po natin yung parang unang dati dati ba na wala po siyang masyadong magic sarap 'no. Yung bawasan po niyo yung pagkain po ng mga sauce, yung mga pagkain po natin na may mga sauce, mga barbecues, grabe po talaga ang sauce ngayon, sobra. Puro cheese 'no, puro cheese, mayonnaise po ang tinatawag po natin na mga sauce ngayon. It's just, parang napakahirap po sa ating kidney 'no, and mahirap po siyang i-detox 'no. And, 'yan po ang nakikita ko sa iyo guys 'no. Ang tingnan natin dito sa ano, kuha tayo ng tatlo, Taurus, tatlo po dito sa ating Lenormand. June 8, 2026. Dito guys 'no, parang, ito yung tinatawag po natin na subconscious mind 'no, ay parang sa akin kasi sa ngayon po is like, maano lang po talaga ang mind niyo. Nag-reflect po talaga dito yung parang may namatay ba sa inyo, may nawala ba sa inyo 'no, na parang parang grabe po kasi ang mind niyo, parang very clouded, hindi ka po makapag-isip ng maayos, and, sumunod naman po dito yung tinatawag po natin na the cross 'no. Ibig sabihin po nito parang hirap na hirap ka po sa kanya kasi po nagkakasakit po siya, nagkakasakit siya na parang parang nawala ka sa ere ba 'no. And, actually this one happens in the past, but right now it's still consisting. And para po sa ano, para po ito sa lalaking 'to 'no. Parang kumbaga sa akin baka yung asawa mo nagkakasakit, baka yung tatay mo nagkakasakit 'no. And, actually guys 'no, may mga kilala po ako na ganito na hanggang ngayon talaga pong buhay nga po yung asawa nila, pero grabe po ang dinanas po nila na hirap 'no. It's not necessarily kasi nga po lahat po kasi na 'yan is, nasa isip lang po natin. We worry so much 'no, and yung worry po kasi natin, iyon po ang magbibigay po ng problema po 'no. Puwedeng sabihin natin na ano 'to, na puwedeng ikaw 'to na parang kumbaga sa akin naghahanap ka talaga ng hanapbuhay para sa pamilya 'no. Parang lumabas kasi dito na nawala yung padre de pamilya 'no, or nawalan din po siya ng saysay po sa pagkuha po ng, hanapbuhay 'no. Ito po nakikita ko dito 'no. On behalf sa ating nakaraan po dito na parang tumaas po lagi ang problema niyo, puwedeng sabihin po natin na ikaw 'to, parang nawalan ka po ng parang ano ba, yung bagang hindi ka na po masyadong provide sa pamilya mo, mababae ka man o malalaki ka. So, para sa akin guys 'no, there is always a time for everybody 'no. Hindi mo dapat kargahin po lahat, yung asawa mo, yung pamilya mo 'no. Lalo na po kapagka hindi mo kaya, dapat po kasi isipin mo ikaw na muna
'no, yung sarili mo na muna. Huwag mo na po isipin na hindi ka na makapagtrabaho kasi nagkasakit ka na. So, ibig sabihin para saan po mapunta po yung trabaho mo? 'Di ba siyempre para sa mga anak, may binabaon 'no. So, makakatulong po yun kapagka ang iniisip mo talaga muna is yung ikaw na muna. Yung halimbawa po, 'pag nagtatrabaho ka 'no, pahinga ka lang muna 'no. Then, make sure po talaga na gumaling ka 'no, kailangan pong gumaling ka. Hindi po for the sake po para sa mga bata kundi masaya ka pong tingnan ng mga bata makapag-provide ka. It's in another way around po 'no. So, maraming salamat po sa iyo Taurus and have a good day. Maraming maraming salamat po. Thank you.